Sa nakaraang video, tinanggap na ni Hejin ang commissioned work ng VP sa kanya. Ito ay ang i-appraise ang dalawang artifact at alamin kung alin sa dalawa ang mas mataas ang value. Nagkasundo na rin sila sa presyo, kung saan, babayaran lang ang bida ng 1% ng item na may mas mataas na halaga. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, makikita ang isang malaking building, sa tila isang tagong lugar. Sa loob, makikita ang mga busy na manggagawa, na naka-all white full on Firen. Para itong factory ng mga pottery. Nanunood naman sa taas, ang ngayon lang natin muling makikita na si Jong Dae-hyan. Nakapangalumbaba ito, habang nagmamasid sa mga mabubusising nagpipinta ng mga items. Tila malalim ang iniisip nito, at may napansin. Meron siyang staff na may dalang file, ang lumapit para mag-report. Gaya daw ng iniutos nito, ang dala niya raw, ay ang mga dokumento, patungkol sa ating bida, na si Park Hejin. Sinabi niyang, bakit daw natagalan siya sa pag-gather nito. Humingi naman ito ng tawad. Nung una raw kasi, wala silang makitang impormasyon tungkol sa kanya. So medyo matagalan raw ang investigasyon. Napaisip naman ito sa sinabi niyang, wala silang nahanap, nung una. Ibig sabihin, ngayon, meron na silang nakuha. Na-curious naman ito at tinignan ang dala niya. Anong klaseng bastard daw kaya siya, na nagnanakaw ng pera nito? Nagulat ito, nang malamang, tinulungan ni Hejin si Vice President Lim Seong-jun, sa pag-appraise ng item. Hindi siya makapaniwala, na nakatanggap ito ng 1% ng appraised value nun. Isa pa, tinanong niya si Secretary Lee, kung ang nababasa niya ba raw, na Park Yoon-sok doon, ay ang bastard na kilala niya. Sumagot naman itong, oo. Siya raw ang tomb robber, na si Park Yoon-sok. At ang anak raw nito, ay si Park Hejin. Nakapa-interesting daw nito sabi ng direktor, sabay kuha ng kanyang sigarilyo. Ito raw ba ang sinasabi nilang, twisted fate? Dagdag niya, like father, like son. Parehas daw silang panira sa negosyo niya, dahil sa mga ginagawa nila. Buong akala niya, useless bastard lang daw ito, na nagawang pagsamantalahan ang Hwajin. Pero, meron daw pala itong something na maasahan. Kaya naman, tinanong niya kay Secretary Lee, ano raw ang mararamdaman nito, kung ang bagay na pilit mong iniwasan, ay nangyari na. At isa pa, ginawa ito sa'yo, ng kamag-anak mo. Na-caught off guard naman ang secretary, at hindi malaman, ano ang isasagot. Sabi ng direktor, nakaisip na raw siya ng gagawin. Inutusan niya itong alamin, kailan niya raw pwedeng makamit up si Hejin. As soon as possible raw. Pero dapat, parang natural lang, para hindi ito mag-high na wala, ng kahit na ano. Iba naman ang naging ngiti nito, nang sabihing, naririnig niya na raw ang tunog ng perang papasok sa kanya. Kachang-kachang. Lumipat naman ang eksena, sa Seon Gallery. Pumasok doon si Hejin, at ang kanyang uncle Byung-guk. Merong sumalubong sa kanila, na nagsabing, welcome. Sabay tanong, kung first time raw ba nila doon. Sagot naman itong hindi, naroon raw daw, si Director Lim Yun-hai. Saktong dumating naman ito, at nakilala siya. Tinanong niya, kung bakit raw sila nandoon. Sagot nitong, nakakuha raw ito ng komisyon. Wala ba raw nabanggit sa kanya, si Vice President Lim Song-jun. Nagulat naman ito, at tinanong na siya raw ba ang appraiser na makikipag-meet kay Director Yang So-jin ngayon. Napangiti ang bida at sinabing, oo. Inutusan raw siya ng VP na i-meet ang direktor. Bigla naman itong napayuko, sabay sabing, I see. Nasurpresa lang daw ito. Noong isang araw daw kasi, umakto ito, na parang hindi nababali, dahil sa nangyari noon. Sagot naman niyang, masaya raw siyang nakita siyang muli, at nakakatawa, naman na parang may nasense si Byung-guk, na tensyon, sa dalawa. Hayaan daw muna nilang, eyelid niya sila, sa exhibition hall. Siniko naman ni Byung-guk, si Hejin. Sabay pinggat sa tenga. Pabulong nitong tinanong, kung paano ito nakapunta doon noon. At bakit parang close sila ni Director Lim Yun-hai. Sagot niyang, nagkataon lang daw, na nakatrabaho niya ito noon. Napatingin palikod si Yun-ye, at tinanong, kung meron raw ba silang problema. Pinagpawisan ng dalawa, at sinabing, wala naman daw. Speechless na lang si Byung-guk, dahil dito. Na-curious naman si Yun-ye, at tinanong, kung ang appraisal fee na ibabayad raw ba sa kanya ngayon, ay gaya ng dati.
Tama raw. Tatanggap ito ng 1% ng appraisal value ng item. Napahanga naman ni si Yunye dahil nagawa niya raw na makipag-deal sa Vice President. Sagot naman ng bida na mas nakakahanga raw ang Vice President. Dahil nag-agree ito sa request niya mula sa appraiser na gaya niya na walang experience. Na speechless si Yunye at naalala ang naging sagutan nila ng kanyang fiancé. Sinabi kasi nito noon na may sense daw ba na basta-basta pumayag na bayaran ito ng 1% ng appraised value. Anyway, nakarating na nga sila sa exhibition room. Mukhang nandoon na raw ang imimit nila. At di naman may pinta ang mukha ng bida. Ipinakita ang isang taong nakatingin sa isang item sa hall. Sabi ni Yunye, "Hejin, hayaan mong ipakilala ko sa'yo siya." Ito raw ay si Director Yang Sojin ng Haeul Gallery. Mukha itong fearless at successful woman. Pangmalakasan ng outfitan. Mukhang malaki rin ito kumita. Balik tanaw naman muna sa dinner ng magtito kagabi. Makikitang uminom ng soju ang bida, pati na ang uncle nito. Iba raw ang lasa nito, ngayong meron na siyang 2 billion won. Na-insert naman ni Hejin ang pag-congratulate dito. Sabay paalala, na wag daw nitong kakalimutan, ang bonus niya. Napatanong naman ito, sino raw si Yang Sojin? Sagot nitong, ang babaeng iyon daw, ay nakakamangha. Hindi niya raw ito kilala, kasi ang tatay niya, nakikiipagdeal lang lagi sa pare-parehas na mga tao. Dagdag niya, alam mo bang, karamihan ng mga taong tinatawag ang kanilang sarili na antique dealer sa kanilang field ay naging involved sa kaidashi, one way or another. By definition, ito raw ay ang pagbili ng maramihan, o derogatory term, para sa mga buyer na gagawin ang lahat para makuha ang mga items. Sabi niya, nakakalungkot daw itong istorya. Pero karamihan ng mga cultural assets ng Korea ay stolen goods. Mahigit 30 years na raw ang nakakalipas, isang tao na nagtatrabaho sa National Museum ng Korea ang nagsabi, paano raw magkakaroon ng archaeologist sa Korea? Ang mga tomb robbers daw ay makokonsidera ng archaeologists din. Kasi, mas maalam pa raw ang mga ito kesa sa mga university professor. Kung ang mga tomb robber daw ay hinuhukay ang mga libigan at mga labi ng namatay na. Ang mga kaidashi raw, ay ang mga taong hinuhukay ay mga bahay ng mga buhay. Noong Japanese colonial period, wala raw awareness ang mga tao sa cultural assets at antiques. Ang mga kaidashi ay naglilibot-libot sa mga basa, at naghahanap ng mga bahay-bahay. Binibili nila ang mga makikita nilang mga artifacts doon, sa napakamurang halaga. At ang ginagawa naman nila, ibinebenta ito ng sobrang mahal, sa mga mayayaman o sa mga Japanese. Ang anak raw ng pinakasikat na kaidashi sa Korea, ay walang iba, kundi si Yang Sojin. Ang sikat na kaidashi raw na ito, ay si Yang Manchol, isang taong, hindi papalampasin, kahit kainan ng aso, na nakita niya sa kabukiran. Ang taong yun daw, ang worst type, ng scumbag. Tila may hinanakit si Byung-guk, dahil nung bata pala siya. Si Yang Manchol, ay binili, ang mga old pottery nila, sa di makatarungang presyo. Halos pamigay price na raw, siguradong kung ngayon, napakamahal na raw nun. Minura niya ito at tinawag na bastard. Nakarelate naman ang bida, sa buhay ni Yang Sojin. Habang kinukuha nito ang mga bagay, na para sa ibang tao, natutunan na rin daw nito, ang tungkol sa mga antik. Dagdag ni Byung-guk, ang ama naman daw ni Hejin, ay hindi nagnakaw, ever, sa bansa nilang Korea. Basta't artifacts daw ng mga ninuno nila, kahit na wala siyang kitain, sisiguraduhin daw nitong, mapupunta ang mga iyon sa isang domestic art museum. Sabi naman ni Hejin, kahit na marami raw itong ginawang mas asama, sa tingin niya, ay kahanga-hanga rin daw talaga ang kanyang ama, dahil doon. Ano pa raw ba ang pwede nitong gawin, kung ang lahat ng natutunan niya, ay ang magnakaw? Anyway, namana raw ni Yang Sojin, lahat ng antiques, ng kanyang ama. Kasama na rito, ang mga koneksyon, sa mga Japanese at Chinese art dealers. At dahil doon, nakapagbukas ito ng art gallery, at napakag-build ng friendship, sa mga conglomerate at mga politiko. Ang galing raw nito sa pagbebenta, ay hindi mapapantayan. Dahil halos lahat ng mga items niya, ay sold out agad, by the time na isasara na nito ang exhibition. Kahanga-hanga itong babae, sabi ni Byung-guk. Pero ang problema, masyado itong katulad ng ama niya, na basta't kikita siya ng pera, ibebenta niya ang mga domestic relics nila, overseas.
Kadalasan raw, ang mga buyers nito ay sa Japan. Sabi naman ng bida, siguradong walang magawa, ang mga nasa posisyon sa kanya. Nag-agree naman si Byung-guk dun. Hindi naman daw naging friends nito ang mga matataas na rangkang officials, for nothing. Napangiti naman ang bida, at sinabing, gamitin raw nila, ang pagkakataon na ito, upang turuan si Yang Seo-jin, ng leksyon. Napatanong naman ang uncle nito, kung paano raw nila ito gagawin. Una, tignan daw muna nila ang item bukas. Makikita namang nakasilip lang ang shaman, sa salamin nito sa bulsa. Balik sa present, nagulat naman sina Hejin at Yoonye, dahil dumating na roon ang anak ng VP. Hindi raw nito inasahan, na darating siya doon, ng mas maaga. Nakabusangot naman ang bida, dahil nandito na naman, ang spoiled brat. Sinabi niya na raw, na pumirmi na lang ito sa bahay. Hindi na raw dapat ito pumunta roon, para manggulo. Siyempre, sumagot na naman ito. Bakit naman daw? Hindi niya ba alam, na siya ay nag-aral din sa arts? Dagdag ni Hejin, kung makikipag-usap raw ito sa kanya, informally, hindi niya raw ito papansinin. Firm niyang sinabing, hindi siya, empleyado ng kumpanya nila. Hindi naman ito natuwa, at sinabing alam niya raw. Sino ba raw ito para umastang napakataas? Tinanong ni Yoonye si Hyoyeon, kung kakilala raw ba nito ang appraise na iyon. Sagot niyang, nandun daw siya, nung kinausap ni Hejin ang kanyang ama. Pero wag na raw ito magtanong pa. Nagtanong naman ito, na kung yun daw ba ang gusto ng auntie niya, mukhang ang tinutukoy nito, ay si Yang Seo-jin. Na parang na-offend sa sinabi niya. Lumapit naman ito, at tinanong si Hejin, kung siya raw ba ang pinadala ng Vice President. Magalang naman itong sumagot, ng, yes ma'am. Hindi ba raw nito dinala, ang Bonchong Celadon, na ipapalit niya sa item doon. Sagot niyang, since mahalaga raw na item iyon, hindi pwedeng dalhin lang kung saan-saan. Once kumpirmado na raw ang transaksyon nila, safely daw itong ita-transfer ng mga experts, gamit ang specialized equipment. So, hindi na raw kailangan pa nitong maabala pa at i-appraise ito. Ang gallery niya raw, kung saan naroon ang Bonchong Celadon, ay 5 minutes away lang doon. Nakahinga naman dahil doon si Hejin. Akala niya raw, kailangan niya pang pumunta sa Japan, para mag-appraise. Hindi naman in-expect nito ang ganong sagot. Tinignan naman ni Hejin ang item, na parang natitipuhan nito. Sabay tanong, ito ba ang gusto ng boss mo? Sa isip nito, although siya ang nagre-represent sa Huajin Group ng Vice President, ang asal daw nito ay parang gumagawa lang ng troublesome errand. Sumagot naman si Yang Seo-jin, na hindi niya raw boss, kundi isang business partner. Sabi ng bida, either way, pwede raw ba nilang tignan ang Bonchong Celadon? Nung sinabi nitong 5 minutes, ang ibig sabihin naman ata niya, ay sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Napatanong naman itong, bakit raw sa tingin niya siya pumunta doon sa Seon Gallery? Ay appraise muna raw nila ang item na iyon. Sagot nitong, yun nga ang sinasabi niya. Although hindi raw ito perpekto, natapos niya ng i-appraise ang bagay na iyon. Nastan naman ito sa kanya, pati na ang assistant nito sa likod at tila pinagpawisan. Hindi in-expect ng lahat ang ganong sagot ni Hejin. Kahit na sina Yoonye, Byung-guk at Hyoyeon, ay nagulat. Ibang level na talaga ang ating bida, parang hindi pa nga tinawag ang shaman, na-appraise niya na agad yung item na nakita niya. Ano na naman kayang mga pasabog nito sa next chapter? Anyway, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.